So yun nga, hi mga ka-Fins! Magandang umaga sa inyo lahat. So today mag-unbox tayo ng mga bago nating products and syempre may mga dumating rin tayong mga restocks. Yung mga dati nating mga hinahanap ng mga customers natin before na yung naubusan tayo last time. So meron na tayo ulit dumating. So tara, samahan niyo ako. So, simulan natin dun sa sa restocks natin ng mga fishing reel. So, meron na tayo ulit ng Zeus HP na 3000 series. So, ayan. Para sa mga naghahanap natin ng mga customers na naubusan nung huli para sa kanilang medium light na setup. So, meron na po tayo ulit. Tignan muna natin siya. Yun, so marami tayong dumating na lines. Ayan, braided lines, guys. From UPro, Tokurio, and Sunline. So, unahin natin yung dumating from UPro. So, dumating natin ay UPro Salty 8. So, ang Salty 8 is X8. So, meaning 8 strand siya. So, ang dumating natin is PE1, which is 16 pounds. And then, PE 1.2 na 20 pounds. So, parehas to 300 meters. So, ito yung mga dumating natin ngayon. Tapos, isa pa sa mga dumating natin is yung Tokurio Jigging Pro Braid. Yan. So, ang ganda ng packaging niya. Ayan. Ang dumating sa atin ay PE2 and PE3. Yung PE2, 33 pounds, and then yung PE3 is 50 pounds. So, X8 din sila, 600 meters. So, available na siya dito sa atin sa Team Centacos. Check lang natin ang, maputi iba pa. Yan. Sunline Siglon na X4, 16 pounds, and then Sunline Siglon na X4, 20 pounds. So, restocks to guys. So, meron tayo ulit dumating. Isa-isahin natin sila. So may dumating din tayo na Tokurio na X8 braid. Syempre pang jigging to. 600 meters eh. 600 meters na PE2, 26 pounds. Tapos ang diameter naman niya is 0.24 millimeters. And sumunod is yung 2.5 na 0.27 millimeters, 32 pounds. 600 meters din siya. And then sa naman, yung sumunod is yung PE3 na 0.29 millimeters, 40 pounds. And then yung PE4 na 0.34 millimeters, 44 pounds, 600 meters din. So pag naghanap kayo ng jigging lines, message na kayo dito sa akin. And then meron pa tayo ng isang klase ng Tokurio na jigging braid. Isa na yun. So ito siya. Yung Tokurio Jigging Pro na X8 din. PE4 na 55 pounds, 0.29 millimeters. Yan, 600 meters siya guys. And multicolored. So perfect for jigging.
At ngayon ay jigging season. So, kung nakakailangan ka ng line na pang jigging, message siya kayo dito sa atin. Okay. So, meron din tayong dumating ulit. Restocks din to. Tokuyo Finesse na Finesse Pro. X4 na 7 pounds, 300 meters. And then X4, 9 pounds na 300 meters. So, tara, buksan natin siya. Nakapit naman ito. Yan. Okay. So, ito guys, yung X4 na 7 pounds. So, ang available natin na color is moss green. Grabe yan. Manipis siya. Perfect for casting. Ayun, no? Ako kung nakikita niyo, pero parang halos sapot na lang siya. So this one, yung 7 pounds. Tingnan naman natin yung 9 pounds. 9 pounds din. Tama ba? Yes, 9 pounds. Pakita tugtungan mo. Ayos mo. Okay, so ito naman yung 9 pounds. Ang available natin na color is moss green din. 300 meters. Yan. Tingnan lang din natin kung anong itsura ng mismong line. Ano siya eh? 0.10 mm. Yan, manipis din. Ganda. Yan, yung color niya. Moss green. Mas ito siya. So tara. Unbox naman natin yung ating mga fishing rods. So, nabuksan ko na pala yung rod kanina. Nabuksan ko na yung box. Pero hindi ko pa na-check yung mga nasa loob. So, game. Simulan natin dito sa U-Pro Cyclone na 902 Heavy. Yan. Siyempre, restocks to dito sa akin. So, perfect to for, heavy shore casting, then light popping. Pasok na pasok din siya. So, available natin is yung 9 feet. Pakita lang natin, para sa mga customers namin na bago dito sa rod na to, papakita ko po sa inyo kung anong itsura niya. Mga ka-feeds natin dyan. Ayan. So, ito po, yung mismong yung bottom section. So, kung makikita nyo, full grip siya. So, talagang pwede siyang, mahaba yung ano niya eh. Pwede ipit sa kilikili, pang popping, pang casting. So, maganda yung grip niya dito. Tapos ang line niya is 17 to 40 pounds.
So, para, sa akin kasi nung gumamit ako nito, sa casting weight naman, komportable may cast mo na ng mga sabi mo ng mga nasa 30 to 50, mga ganun. 30 to 50 grams. Yan. Ito naman yung kalahati niya. Top section. Solid, ganda. So, tabi na muna natin to. Then next tayo. Next. Sakit sa tuhod. So yun, stocks natin ng sa mga naghahanap na mga kapins natin ng popping rod. So dumating na ulit ang ating U-Pro Ocean Bay. Ang ang available natin na models ngayon ay 7.7 feet and then 7.10 feet. So para sa sa U-Pro na Ocean Bay natin na 7.7 feet na 2-piece box section. Ang line capacity niya is PE 2 to 4. And then sa lure weight naman niya is 30 to 90 grams. So maganda siyang pang light popping. Pakita natin siya. Ito yung niya. Ito yung back section. So ganda ng design niya. May parang Japanese style na waves. Ako, gusto ko yung mga ganyan. Kasi yung grip niya. So, tapos yung niya, kagandahan pa sa kanya pala, syempre, pag nagpa-popping ka, especially, malalaki yung reel, hindi mo maiiwasan minsan, kasi yung dahil sa force, di ba, gagalaw yung reel seat nyo. Di ba? Minsan, hindi mo maiiwasan talaga yun eh. Ang kagandahan dito sa natin, sa U-Pro Ocean Bay natin, na light popping rod, double lock siya. Yun, no? So, aside from dito sa lock ng reel seat nyo, yung pang tension, meron siyang lock sa dulo. So, pag sinikyo nyo siyang ganyan, hindi nagagalaw yung reel. So, safe na safe siya. Tapos, tingnan natin yung tuktok niya. Oo. Ganda. Ayan siya. U-Pro Ocean Bay, light popping. Ayan o. Tapos kung makikita nyo, ayan o, meron siya mga design na mga popper. Ayan o. Ang cute eh. Sting. Tapos yung niya, ang ginamit sa kanyang carbon, parang ang tawag nila is Helix technology. Yung Helix technology ay gumagamit ng mga multiple na cross mga pattern ng wrapping ng carbon mesh. Tapos, yung guides niya, twin foot na siya na Fuji guide. So, pwede natin siya ibanat dahil nasa salt water. But syempre, regardless of the guide, diba? Kapag ang guide ng rim nyo, ng rod nyo, basta kung hindi nyo huhugasan, diba? Masisira. Naka Fuji Alconite guides na siya. So, yun yung tip niya. Ewan ko kung nakikita niyo, yung pinaka-pattern ng rod, may mga ganyan siya. Tapos, nagbabago. So, sobrang ganda niya. Sting.
So moving naman tayo dun sa ating yung 7.10 na model natin. Okay. 7.10. Ang PE naman niya, yung line capacity niya is PE 3 to 6. And then sa lure weight niya is 40 to 120 grams. So basically, parehas ng itsura nila. Mas mataas ng capacity nito. And then, syempre, mas mahaba siya. So hindi na natin siya ilalabas. Ganun din itsura. Okay? Teka lang. Ligpit lang natin ito. Okay. So, okay. So, ito naman yung isa pa nating rod. Dumating. This one is, ano naman siya, jigging rod. So, ito ay ang U-Pro. Yeah. U-Pro Royal Blue. So, para naman sa U-Pro Royal Blue natin, dalawang klase siya. So, meron tayong spinning, and then meron tayong overhead. So, ano siya? One piece na 6.2. One piece 6.2 na medium heavy. Sa line niya, ang maximum is PE 3. PE 3 to 5 o PE 3.5. Hindi ko mag-gets. Pero ang ano niya, ang maximum jig jig weight niya is 350. So, tara, buksan natin siya. Feel ko ito speed. So, linaw siguro. So, jiggers natin dyan na mahilig sa color blue. Ano? Ganito. So, naka-Helix technology din siya. Same with the U-Pro Ocean Bay. Helix technology din siya. Ganda. So guys, ano pala siya? Pang slow. So, pang slow jigging siya. Ganda. Ayan. Nakikita niyo yung handle niya. U-Pro. Ayun, naka-Fuji siya. Fuji Real Seat. Tapos, syempre, Fuji Guides. Fuji Guides, and then yung type niya is yung Fast Light. Fast Light na Fuji. Fast Light yung medyo bluish yung pinaka-ceramic ring niya. Parang bluish gray. Ganun ang itsura niya. So, yan. Ganda. So, ito naman yung overhead na model. Solid. Ganda. Ganyan guys, oh.
Haba ng bal. So, same specs with the spinning model. 350 grams din siya. Yan. 6.2. One piece, medium heavy. So, yun. Fuji rin yung ano niya, yung real seat niya. Yan. So, sa mga naghahanap na mga ka-fins natin dyan, na naghahanap ng one piece na jigging rod, slow jigging, or slow jigging, yan. Meron tayo ngayon ng U-Pro Royal Blue. Angas ang kulay niya. Okay. Tapos, save na lang dito malalagay ito. So, let's move on sa ating next na box. Sakit. Teka lang. Shit, sign of aging. Eh. Okay. So more of cyclone, and then yun, sa mga naghanap ng bait cast rods, mga ka-fins natin naghanap ng bait cast rods. Yan. Restocks ng U-Pro Kaiju, available na ulit. Ang length niya is 6.8 feet, 2-piece, mid-joint. And then ang ano niya, ang live weight niya is 12 to 25 pounds. Ano, legendary battle. Pakita lang natin siya. Yan. So, syempre, ano pa rin siya? Fuji Real Seat. EVA niya is, ang design is camouflage. Ayun, gray and black. Camo. And then, yan. U-Pro Kaiju. U-Pro Kaiju. Then, 12 to 25 pounds. So, hindi naka-indicate ang kanyang lure weight. Ito yung ano niya, top section. Yan. Fuji guides. Yan. So, syempre, yung tag ng U-Pro. Yan. Solid. So, sa mga naghahanap ng pang ano nila dyan, pang dalag, pang toman, meron na ulit tayo ng U-Pro Kaiju. Mga pang bass fishing yun eh. Pang bass fishing. Mga pang freshwater. Yan. Sa bait casting. Meron na ulit tayo. Okay, moving forward to our other rods. Yun. So, meron na tayo nung this one is yung yung bagong model to. Ito yung bagong Gen 2 ng U-Pro Crazy Horse. So, hindi naman na bago sa inyo yung di ba? U-Pro Crazy Horse. Subok nating matibay yan. Pero ito yung latest na model. Ano siya? 8 feet na heavy.
So, yun. Ito. Na-maintain pa rin yung ano niya, port handle. Pero ang difference niya ngayon, parang meron siyang ano dito. Iba yung design niya ngayon dito. Crazy Horse. Pang malakasan tong rod na to, guys. Especially kung yan, nagpa-popping kayo. Kahit popping, maasahan to. Siyempre, U-Pro. Malaysia yan. Nakalagay dito? Champion Tournament Design. Diba? Ang malakasan. Tapos, iba na yung ano niya. Iba na yung design ng ring guide niya. Oo, nag-iba yung previous na model. Tapos, ayan, nakalagay sa kanya, ang line weight niya is 15 to 30 pounds. And then, ang lure weight niya, ang maximum is 50 grams. So, solid. Ganda. Ganda. Tingnan natin yung top section niya. So again guys, ito yung ano ito yung Gen 2. So, naiba na, yung color, na-maintain pa rin niya, na yung blue pa rin. And then yung yung handle niya, yung port pa rin. Pero yung design niya, meron ng ganito. Extra high density graphite. XDG2. Nakalagay siyang ganyan sa mismong katawan nitong tip section. Mas naka-ano siya. Non-tangle na tips. Ganda. Solid. Ganda. Tingnan lang natin. Sipag. Pantay. Ganda. Ganda. Ayan. Nice. So, tabilang muna natin. Ganda. Tingnan pa natin ulit mamaya. Sa mga kapins natin na naghahanap ng ng medium heavy ng Red Hunter. So dumating na yung natin, restocks natin. So 601 medium heavy. So ito yung ang maximum na lure weight niya is 140 grams. So available na siya ulit dito sa atin sa shop. So mag-message lang kayo. Anytime, anywhere. Ito, bago rin sa atin dito sa shop, Crony Rockfish na 812 Light. So, ito yung light model. So, yung nakikita nyo yung previous natin na mga models, meron tayo nung 7 feet, tapos meron tayo nung 7.8 ba? 7.6? 7.8 feet na model. Parehong ultralight yun. So, ngayon, meron na tayo nung 812. So, 8.10 feet to 8.10. Ganun. O, tama. 8.10 to. So, yun. Yan. Same pa rin. Nice. Ganda. Mas chunkier, mas makapal na lang talaga siya compared dun sa mga previous natin na rockfish. Kasi yung previous natin na rockfish, ganito lang, kanipis. So, this yung ngayon, ayan o. So, mas makapal yung shock niya, yung mismong body, ayan o. Tapos, naiba din yung klase ng kanyang rail seat. So, yung dati, ganito. Ay, yung ngayon, ganito naman. So, diba? Major upgrade. Iba talaga nila yung design para dito sa light na model. So, ang niya,
8.1 feet, okay. 8.1. Kasi meron din ako previous na na-encounter. Parang, as nito rin eh. 8.1 din. 8.10, 8.12. So yung dati naman, 8.10 feet na 2-piece. Yung lure weight nito ng bago nating rockfish, the light model is 4 to 18 grams. 4 to 18 grams, and then sa line niya is 4 to 10 pounds. So tingnan natin kung responsive pa rin ang tip ng rockfish kasi sa may share ko lang guys, ito yung ko, go-to rod ko every time mag-fishing kami, hindi siya nawawala. Lagi ko siyang baon. Ewan ko, gusto ko siyang gamitin. Kasi bukod sa UL siya, aging tune na rin siya, so masarap siya ipang-cast, especially kahit na yung talagang sobrang lilit na lures, sobrang gana soft baits. Kayang-kaya niya i-cast ng malayo. Okay. Tingnan natin yung kanyang tip section. Okay. Okay. So, a lot stiffer compared dun sa ating UL models. Natin siya. Tamakin natin siya. Responsive pa rin naman. Medyo, ewan ko, masanay lang kasi ako doon sa walang butante. So, medyo nangigiba ako. Generally, pagkat siya. Ano naman? Kinaibahan na lang din niya. Kasi yung previous na model, solid tip. Ito, sa nakikita ko, mukhang tubular to. Tubular type to. Tip niya. Anyway, maganda. Tsaka nice addition para sa lineup ng rockfish models ng Crony. Diba? Colorway niya yung parang yun talaga, na iba na yung handle niya. Iba na yung real seat. Great design. Nice. Ganda. Okay. So, explain na ulit natin ito. Okay, so going back. Natapos tayo sa rockfish. Naputol yung video natin, so ituloy lang natin. So, ang next natin, Rad, is yung restocks natin. Ito, dumating na rin. U-Pro Sea Hunter na light jigging rod. Ito yung light na model. 602 na light. Okay, so, para sa ano niya, sa lure capacity niya, 7 to 60 grams. Overhead siya, guys. So, ito yung ano niya, but, ito na haba niya. Then, yung tip niya. Yan. So, ang rod na to guys ay solid carbon. So, hindi siya hollow type. Buo siya. Talaga solid. Yan, solid siya. Sa line niya, PE 0.8 to PE2. Ganda. Yan. Yun nga. Sa mga naghahanap ng pang, light jigging,
Yan. Dumating na yung stocks natin. UPRO Sea Hunter. Okay. So, ano pa ba? Okay, so we're down to our last rod. Ooh. So itong rod na to guys ay slow jigging, then electric jigging. So ito yung bago nating addition sa ating mga jigging rods, overhead jigging rods dito sa shop. This is the UPRO Dragon Knight. Yan. Your wish is my command. So, hiling kayo ng matinding huli dito, ibibigay niya. Bibigay niya. Bangis. So yan, tara. Buksan natin. So, one piece siya, no? Yan, no? Yan. Boom, solid. Yan, no? Ganda. Ganda niya, guys, so. Ayun. Nakita nyo, ayun. DKC 581H. So, heavy siya. 5.8 feet. Max drag niya is 30 kg. Sa line niya, PE 3 to PE 5. And then yung jig weight niya is 88 to 500 grams. Ayun, no? Ganda yung design niya, oh. Kakaiba. Tapos yung reel set niya, ayan guys. Fuji. Fuji siya. EVA niya, ayun, mayroon naka-engrave na UPRO. International UPRO. And then, ito, meron siya naka-engrave na parang ulo ng dragon na logo. Ayan. Ganda. So yan guys, para sa ano naman niya, sa ring guide niya, Fuji Alconite. Oh yun, okay. Yan. Ngayon ko na nasipat yung guides niya. Naka ano siya? Naka, ang tawag ito? Spiral guides. Yun. So spiral guide siya, ayun, ewan ko kung makikita nyo. Pero ang guides niya, ayun, dito, yan. Yan, tapos pababa. Tapos sa dulo, pantay-pantay na. So, para sa mga kapins natin na gustong mag-try ng jigging, tapos gusto mag-try ng spiral guides, ano bang advantage nito? Based na sa mga iba natin mga kakilala anglers, nalilesen daw yung weight load at stress sa ating fishing rod pag naka-spiral guides kasi distributed daw yung yung tension, yung pinakabigat. Bagay pressure na nilesen siya pag nakaganitong design. So ayan, ito pala oh, Helix technology din siya. So similar siya dun sa ano natin, UPRO na Ocean Bay. Yan oh, Helix Tech. Ganda. Haba ng pad niya. So ayan no, meron din pala siya guys kasama na ano, split gripper. Itong ano na to, kung mapapansin nyo, itong plastic na ano, EVA nandito sa kanya, sa may bandang bag. Ayan, split gripper yan. Excuse me. So, ano bang silbi ng split gripper para sa ating fishing rod? So, ang silbi nito ay para maproteksyonan ang ating rod. Siyempre, minsan nilalapag natin para hindi magasgas yung body. But aside from that, ang itutulong pa nito, kunyari nilagay natin siya sa rod holder, siyempre. Pag ito, nakaganyan siya, pwede niyo siya i-adjust. Kunyari, ang rod holder nyo eh hanggang dito, hindi gagasgas yung mismong, yung shaft, yung pinaka-body ng rod mo sa bakal. So, iwas din siya. So, kunyari, ayan, hanggang dyan, hindi aalog-alog. Hindi kagaya ng pag kunyari, walang ganyan. Tapos nandito yung bibig ng rod holder natin, may tendency magasgas dito. Lalo na, syempre, pag may kumagat na gano'n, nag-bend. Diba? Pwede ma-damage yung dito natin. Unlike pag meron ganito, may sasag ka, so may protection yung rod natin sa gas at damage. Grabe, ganda nito. Solid.
Ganda. So, yung mga dumating natin mga kapins. So, kung kung interesado kayo na makita itong mga bago nating mga bago nating dating ng mga rods, punta lang kayo dito sa shop, sita lang kayo, kaya DM kayo. Ipopost ko rin to siguro later na ng isa-isa yung kada produkto. Then tama ba? Yun lang. Yun lang mga kapins. So maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod nating vlog. Salamat! Bye-bye!